Sa nakaraang episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures ay pinuntahan na nga natin yung Daang Katutubo. Talaga namang napakaganda ng lugar na to. Naligo pa nga tayo sa malamig at malinis na ilog dito. Kaya naman pag napadpad kayo yung Daang Katutubo, huwag na huwag yung palalampasin hindi maligo dito. Sa episode na ito ay maglalakbay na nga tayo papuntang Stanza Beach, Lingayen, Pangasinan. Kaya naman tara, samahan nyo ako sa episode 3 ng ating Pangasinan Uncut Adventures. Okay, ito na yung third episode ng ating adventure. So kakaligo ko lang doon dito sa Daang Katutubo. Ah, ano po? Bato. Mabato dito. So pumunta na tayo ng Stanza Beach. Ang sarap ng ligo ko dito, lamig. Ang dami siguro ng tao dyan pag summer. Sigurado. First time ko lang naligo sa ano. Ay hindi pala. Nung nagbabike pala ako, naligo ko dun sa ano, sa May Isabela. Ganyan din. Malinis din. Ito na palabas. So babalik lang tayo doon. Pero meron akong gustong maano doon. Grabe oh. Bundok. Ito yung nilusong natin kanina. Grabe yung lusong ko dito. Parang gustong pumalya ng brake ko eh. So ito. Bago tayo lumabas dito, ang estimated time kasi nito ay 40 kilometers mula dito sa Daang Katutubo hanggang Stanza Beach. Pero may dadaanan akong ano dyan, isang view spot dyan na kanina nakita ko. May nagpa-picture. Magdadrown lang ako dun. Epic yung shot dun eh. Ayan oh. Grabe yung tarik dito oh. Kinabahan ako sa lusong ko dito kanina. Ito yung pinakamatarik na lusong ko sa pagmumotor. Mas matindi pa sa sungay. Kasi parang pumapalya yung brake ko. Feeling ko nakatodo brake na ako pero ma-under pa rin ako eh. So palabas dito ay I think aabutin ng 20 minutes, mga ganon. Pero pabalik mas mabilis na kasi ang daming kong inahong kanina papunta dito sa Daang Katutubo. Yung Daang Kalikasan next time na natin pupuntahan kapag pwede na. Kasi sarado pa daw eh. Pero sobrang refreshing yung ligo. Kung di nyo pa napanood yung episode 2 ko, panoorin nyo. Ang sarap. Ang sarap maligo dyan. Kung pwede lang talagang magtagal ng ano dyan eh. I suggest, kung gusto nyo masulit yung Daang Katutubo, yung ilog dyan, agahan nyo. At least mga ano. Kung gusto nyo mag-camping dito, agahan nyo. Ayan, dyan tayo pupwesto. At least mga 8 AM, 9, nandito na kayo. Para masarap yung ligo nyo at makapwesto kayo dito. Dito, may pwesto dito eh. Ito. Ito, dito. Ay, grabe. Pwesto lang ako dito. Ay.
Tingnan natin yung ano dito. Holy sheesh! Wow! Wow! Ano pa pala ba dun sa Ranggola? Ang tindi dito. Ang ganda. Ang ganda dito. Shit. Holy moly! Look at that! Would you look at that? Would you look at that, bro? Okay, all goods. Makakuha na tayo ng drone shots doon. Grabe, sobrang sulit yung pagpunta ko sa Daang Kalikasan. Alas 2 na pala ako makakarating doon sa ano. Sa Stanza Beach. Tapos pupunta pa ng Maliko. Abot kaya? So tignan natin. We'll see kung aabot tayo ng Maliko today. Kasi time check natin 12:30. 12:32. Sobrang ganda ng lugar na to, kaya medyo natagalan ako. Pero sulit naman, overall sulit naman yung pagpunta ko dito. Ay, grabe. Iba yung ano iba yung ambience dito. Kaya pala ang daming nadayo dito sa lugar na to. Kaya pala. Papagas tayo paglabas dito. So palabas na tayo. 14 kilometers yung palabas mula doon sa pinagpicturean natin. Sarap ng ligo ko. Tapos pawisan na naman ako. Sobrang sulit doon, 20 lang. Tapos ganun na. Damn, bro. Damn. Nagkaroon pala ng forest fire dito. Sa init siguro. Pero dito puro lusong na tayo, most ng dadaanan natin. Ayan, puro lusong na. Problema, wala na akong, yung cash ko dito 300. Tapos Gcash na. Hanap ako ng mapagpapagasan na pwede ang Gcash. Kasi 3 oras papuntang Maliko eh. Kung galing dun eh. Hindi ako magtatagal sa Stanza Beach. Papakita ko lang sa inyo yung itsura ng beach mismo. Para may ideya kayo kung anong itsura ng beach na yun. Stanza Beach.
Tignan natin. So kailangan ko makapagpagas ng Gcash ang babayad ko. Para yung ibabayad ko sa campsite. Actually mas makakatipid ako kung ano eh. Kung mag-overnight ako sa Stanza eh. Stanza Beach. Wala kasing bayad dun. Doon kasi sa Maliko meron. Pwede kong gawin dito. Hindi na ako matutuloy ng Dinggalan o Aurora. Ganun na lang. Bukas na akong umaga mag-ano. Tignan natin kung anong kung matatansya ko ba yung oras. Kasi medyo may kalayuan ng ano dito eh. Ang Maliko eh. Kung re-recta na tayo ng Maliko, pwede. Pero gusto ko muna makita yung Stanza Beach. Hindi ko pa napuntahan yun eh. Malapit na rin kasi dito yun. Ilang minuto lang biyahe. 1 oras mula dito. Tapos paliparan natin ang drone ng konti. Uy. Tapos yun na yun. Tingnan nyo naman, no? Grabe. Di mo akalain may maliliguan ka dito eh. Tsaka yung niliguan ko, flowing eh. Galing bundok yung tubig. Kaya masabi mo na malinis talaga siya. Kulay pa lang eh, nagkukulay blue eh. Walang chlorine yun ha. Mainit nga lang dito. Yun ang main downside ng lugar na to. Mainit. Pero mababawi naman yung init pag naligo ka dun sa baba. Kaya kung ako sa inyo, pag pupunta kayo dito, wag nyong papalampasin na hindi kayo maligo dun. Dahil hindi kompleto ang dayo nyo dito pag di kayo naligo. Sarap naligo, sarap ng tubig. May malalim na part, hindi ko lang sinugod. Hindi ako marunong lumangoy, walang sasagip sa akin doon. Siguro hanggang leeg ko yung pag umusot pa ako ng konti doon sa liliguan ko. Kung napanood nyo yung video ko na yon, usot pa ako ng konti, andun. So iniisip ko pa rin eh. Iniisip ko kung magmamaliko pa ako today eh. Pwede kasi. Ang downside lang, pag hindi ako nakapagmaliko today, ang overnight ko dito sa Stanza, bukas akong umaga magmamaliko. Tapos hindi na ako magdidinggalan. I-next ride ko na lang yung Dinggalan, Aurora. Baka ganun ang mangyari pag kinapos na talaga tayo sa oras. Oy, marami pa namang chance eh. Marami pa namang time. Ayoko kasi abutan ng gabi sa ano eh. Or late na ako dumating sa ano eh. Sa Maliko eh. So malalaman ko to pagdating ko dun sa ano. Pag nakarating na ako dun sa Stanza Beach. Galing tayong ilog, pumunta naman tayo sa beach. Ganun lang. Pero malaking bagay nakaligo ko. Ayun yung mga solar panel. Kahit paano eh, nalamigan tayo. So naituro ko din kung paano magpapalit ng damit. Kung wala kayong sasakyan na pwede yung taguan, naituro ko na. So parang hindi naman ako nangangat eh. Kahit hindi kayo magbanlaw. Flowing river naman yan. Hindi naman naabot yan yung mga libag ng Sakoto Mines eh. Okay, 12:30 na.
Quarter 12:39. Oras natin ngayon March 6, 2026. Solid. Sarap. So ito na yung episode 3 natin. Kung sakali doon tayo mapatambay sa Istanza, ang episode 4 natin maliko, tapos uwi. Episode 5 pabalik. Babalik din tayo. Maghahabol kasi tayo sa oras eh. Siraan tayo kung hindi tayo nasiraan eh. Kayang kaya sana kung hindi tayo nasiraan. Pero all goods, all goods. Salamat sa Diyos at nakarating tayo ng safe dito. Sana makarating pa tayo sa mga pupuntahan natin ng safe. At gabayan pa rin tayo ng Panginoon. Thank you Lord. At nakarating ko tong lugar na to. Sobrang solid nung lugar na yan. Mamaya ko pa malalaman eh. Iniisip ko talaga yung Dinggalan eh. Kasi marami pa namang chance. Marami pa naman. Iniisip ko kung isasabay ko yung Dinggalan sa Baler. Kumbaga Baler part 1. Ay pwede no. Pwede pala. Oo. Pwede pala ako mag-Baler. Oo nga. Baler part 1 next time, tapos part 2 yung Dinggalan. Pwede. Ganun na lang siguro kasi magkalapit lang yun eh. Kasi kung pupuntahan ko yung Dinggalan at hindi ko pupuntahan yung Baler, ayun lang. So ngayon, maliko. Bukas ng umaga, magmamaliko ako. Tapos pa uwi. Ganun na lang. Overnight na ako sa ano. Parulusong to. Pwede. Sige, ganun na lang. Bukas ng umaga ako pupunta ng ng Maliko. Baka dito na nga ako sa pumirme. Kasi alas 2 na ako makakarating dito eh. Maghahabol ako ng oras pag kung pupunta pa ako ng Maliko today. Oo. Doon ako magkakamp. Next time ko na pupuntahan yung Dinggalan. At kung may madaanan pa ako bukas bukod sa Maliko, tingin ko wala na rin eh. Oo, wala na rin. Wala na rin pala. Kasi yung pinaka-target ko lang sa Dinggalan, yung Pacific View Deck. Sabay ko na lang siguro sa Baler yun. Kung pag nag-Baler ako, ganun na nga lang ang gagawin ko. Tapos talaga sa oras. Nakikita ko sa oras eh. Estimated makakarating ako doon almost alas 2 na eh. 1:30. Laspagan to. Tingnan natin kung oras tayo matatansya natin yung oras doon eh. Kasi malamang alas 2 na ako makakaalis doon kung sakali. Wala kasi ibang pasyalan dito sa eh. Ito lang pinakamaganda eh. Sa pagkakaalam ko yung alam ko ito Sa akin pagkakaalam, pumulusong. Mas okay yung pabalik kaysa papunta. Sobra init nung papunta eh. Wait lang, iihi lang ako dito. CR break.
Okay. CR breakdown. So parang ang mangyayari, 4 na episode lang pala to. 2 mahaba, yung papunta at pauwi. Ay di, mahaba din yung papuntang Maligo eh. 3 oras din yung biyahe dun eh. Oo. Tama nga. Bukas ko ng umaga pupuntahan yung Maligo. Alas ako ng alas 6 sa Stanza. Tapos dating ko doon alas 9. Tapos balik. Sabi nating mag-stay ako ng ilang minuto, ilang oras, 1 oras, 2. So ganoon na nga lang ang mangyayari. Stanza, Maligo bukas ng umaga para fresh tayo. Fresh ang ating isipan. Gusto ko din marinig yung umag-overnight talaga sa dagat eh. Sa Maligo kasi pag nag-overnight ko doon may bayad. May isang 200, may isang 250 yung campsite doon. Sa Stanza Beach kasi libre lang. Tama. Binubuo ko yung desisyon ko. Kinukumbinsin yung sarili ko. Ganun ako eh. Kinukumbinsin ko yung sarili ko na i-push yung isang bagay para hindi ko pagsisihan. Pinag-isipan ko mabuti. Siguro mas okay na decision to. Hapon na kasi. So tomorrow morning lang tayo magmamaliko. Yan ang pinaka the best. Yung stay natin dito sa Daang Katutubo ay okay din naman. Hindi naman ako nabitin. Wala naman tayong kasama. Nakaligo naman ako. Naligo ko siguro ilang minuto lang, 10 minutes. Okay na yun. Pagpaplanuhan ko na lang yung Baler tsaka Daang Katutubo Baler day 1 tapos day 2 Dingalan para sulit yung pagpunta ko dun sa part na yun. Bubuuin ko muna yung itinerary ko dun. Iba naman akong damit. Okay lang, 4 na episode. Cavite to Daang Katutubo entrance, and then Daang Katutubo entrance to Daang Katutubo mismo, episode 2. Itong episode 3 ay Daang Katutubo to Stanza Beach. Tapos episode 4 Stanza Beach to Maligo. Episode 5 Maligo to Cavite. 5. Okay na rin pala. Okay na rin. Umaga nawalan lang tayo ng isang episode. Yung Dingalan. Maligo to Dingalan. Kung medyo maaga-aga pa talaga ako eh. Siguro kung umalis ako ng alauna, possible. Makuha ko lahat ng goal ko ngayon. Goal ko today. Pero hindi eh. Nagka-aberya tayo eh. Isa rin pala yun sa pwede natin i-consider kung bakit di tayo dapat natumuloy muna sa Maligo ngayon. Isa rin pala yun na nagka-aberya tayo. Kasi sa Maligo, ang gusto kong puntahan doon yung Sherman Tank. Tapos yung magandang view deck din doon. Pero tingin ko walang tatalo sa dito. Daang Katutubo pa rin talaga. Yung view dito sa Daang Katutubo, napaka scenic. Sobrang cinematic.
Sobrang ganda. Next time mag-overnight ako dito pag may kasama na tayo. Unti-untiin natin tong norte. To be honest, medyo masakit yung likod ko eh. Masakit na. Pero okay na siguro yung 5 episode lang. Next time na yung Dingalan. Sa Dingalan kasi may magandang spot dun eh. Batanes of the East. Batanes of the East. Okay na yun. Next time na kayong Dingalan, sasabay ko sa biyaheng Baler, Aurora. Gusto ko ulit makaligo pala sa ano. Maliligo pala ako eh. Ay, ganda naman yan. Wow! Wow! Oh! Parang Japan oh. 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 Wow. Oh, parang ano dito, Japan. Parang fall ng Japan. Wow. Look at that, man. Would you look at that? Blessing ba to? Sign ba to? Sign? It's a sign. It's a sign, man. Wow. Dami oh. Ngayon ako nakita ng ganito. Blessing. Wow. Blessing. Ayun po. Sabay-sabay sila naglalaglagan. Ayun oh. Wow, nakakita na ba kayo ng ganyan? Oh. Para tayo nasa Japan. Oh. Ayun oh. Wow. Para tayo nasa Japan eh, no? Wala na, mamangha ako sa mga ganun. Wala nun sa Cavite eh. Kaya pagbigyan nyo na. Wala kami nun eh. Hanip na yan. Pagbigyan nyo na. Malapit na tayo sa labasan. So 20 pesos lang, sulit na. Babalikan ko to pag may kasama na ako. Sigurado. Mahigit isang oras din ako nag-stay doon. Ang magpapatagal kasi dyan mga drone shots eh. Mas kukuha ka pa ng thumbnail. At kung ano-ano pa. Oh, nagbilad dito. Sabi ko sa inyo eh. Kapag ang mga farmers nagbilad, alam nilang hindi uulan yan. Matik yan. Kaya may tiwala ako na hindi talaga uulan today. Kaya ba today? Today! Agahan ko alas bukas sa ano? Sa Estanza. Doon ako mag-overnight. Para marinig ko naman yung kaluskos ng mga ano doon. Ng dagat. Shhh, yung ganun. May campsite din talaga doon. Pero pwede kami pumesto. Yung campsite doon libre lang din. Pero pwede kang pumesto doon sa dagat. Kung gusto mo mag-overnight. Pero tignan natin. We'll see. First time ko rin pupuntahan to. So para parehas natin mapapakita sa inyo yung latest na daan papuntang Estanza. Pag galing kayong daang Katutubo, pwede nyo i-ride to.
O, pagtapos nyo sa ilog, magdagat naman kayo. Sa Dinga lang kasi, nakita ko yung vlog doon, yung papuntang Pacific View Deck, maganda yung view. Pero, lubak yung dadaanan, plus, meron pang hike. Maliit na hike or trekking. Lalakadin mo pa. Naalala ko tuloy yung nalakad ko yung ano eh, yung Panoypoy eh. Hanip yun, napagod ako doon. So, Dinggalan, next time na lang, pasensya na po. Sasabay ko na lang sa Baler. Para isang side lang sila. Kasi from north to east eh. O galing akong north. Ito, north tong ano eh, Maliko eh. Tsaka pang ano eh. Dang Katutubo, east to. Ay ano, north, west. Papunta na ako ng north eh. Sa Stanza eh. Tapos Maliko. Ayan, north yun eh. Tapos pupunta ako ng east. Kukondisyon ko maigi tong ano ko, motor ko. Five episodes itong full ano natin. Itong ride natin ng Semi-North Loop. Yan, dyan kayo mag-register. 20 pesos lang, nasulit ko na. Kaya i-suggest pumunta kayo ng maaga para makakuha kayo ng spot na maganda. At oo nga pala, naalala ko, Biyernes nga pala ngayon. Kaya may mga nakapwesto na doon na mag-overnight. Paano na lang pala kung Sabado ngayon o kaya Linggo? Eh di mas madaming tao doon. So I suggest kung pupunta kayo dito ng Sabado or Linggo, agahan nyo. Alauna ng madaling araw, nandiyan na kayo. Hindi, agahan nyo. Pumunta kayo ng ano, dapat mga 6 nandiyan na kayo or 7 AM para makita nyo yung makakuha kayo ng pwesto or mas maaga, mas maganda. Well, pag weekdays, mas okay kasi malamang konti at mga lokal lang yung makikita mo dyan. So ito na, palabas na tayo. Tatanong ako ng isang gas station kung saan may pa-Gcash nila para makapagpa-full tank ako. Ito na, kaliwa tayo dito papuntang Stanza. Pabalik yan eh. May Petron ba dito? Alam ko Petron tumatanggap ng Gcash eh. So hanap tayo ng Petron. Wala pa pala tayong lunch. Kinain ko yung isang tinapay ng ano eh, binili ko eh. So yung tinapay na yun pala, goods siya pag mainit pa pala. Kapag na lumamig na siya, medyo matigas na pala yun. 500 meters. Kano gas dito? 60. Oh my god. Woo. 60 pesos. Mag-aalauna na. Diretso lang tayo. Tama lang. Bukas susulitin ko yung Maliko. Ay, 63. Pero no choice eh. Okay na. Anak ng tinapa. May Gcash payment kayo, boss? Wala? Walang Gcash? Okay, sige. So wala silang Gcash payment. Sa ibang ano yata yun eh. Ano pa tayo?
Well, meron naman ako ditong barya. Pero, mauubos yung barya ko eh. Yung 300 ko, yun na lang yung last barya ko eh. May pa cash in ba dito? Ay, cash out. Gusto ko mag cash out eh. Ka-cash out na lang ako sa tindahan pag may nakita ako dito. Magkano lang din naman. Since nasa syudad na tayo, hanap tayo ng cash out dito ng GCash. Wait lang. Ganun ginagawa ko, hindi kasi ako naglalagay ng pera sa bangko. Wala kasi akong pera eh. Wala kasi akong malalagay dun eh. Sige mo naman, ba't ka maglalagay ng pera sa bangko kung wala ka nang malalagay, di ba? Meron ba dito? Okay. The Generics Pharmacy. Hanap na ako ng maka-cash outan ka dito sa GCash. GCash cash out. GCash agad. Ano ba to? Partner BDO. Kailangan kong humanap ng mapagka-cash outan. Pasensya na, sasama ko muna kayo Magka-cash out ako eh. Hahanap muna ako dito sa gilid. Kailangan ko mag cash out. Ayun, cash out pala dito eh. Wait lang, ka-cash out lang ako. Baka nakapagpa-cash out na tayo. Ha? Meron na tayong pampagas. Isa rin yan dapat may pera kayo lagi. Para hindi na kayo magpapa-cash out. Dapat meron kayong dalang cash. Hanip na yan. So iba yung process sa kanila. Yung process sa kanila may may magte-text na cash out. Ganun pala yun. Sa Emily Willier pala. May magte-text sa'yo na cash out, tapos i-replyan mo ng ng code. Double check. Okay. Okay, hanap tayong gas station. May pangyabang na tayo. Wala pa pala tayong lunch, mga kaibigan. Okay, ngayon nyo ako subukan. Hahanap tayo ng mura. Frying bee. Doon pa tayo. Ngayon nyo ako tanggihan. May cash na ako. Kasi tinanong ko sa amin yung Petron. Meron sa mga Petron daw, meron naman talaga na GCash payment. Ewan ka lang dito bakit hindi. Bakit wala sa kanila? Baka akala niya magpapa-cash out ako. Hanip na yan. Iba yung process sa Emily Willier Ibabawas nila sa'yo yung ang pinaka-cash out ko ay sa 1K. Tapos magbabawas siya ng 1,020 pesos. Yung payment ng 20 pesos sa cash out ay kasama na dun sa deduction. So, ganun pala. Wala, kapos na talaga tayo sa oras. Estancia Beach camping. At least libre lang. Ang problema lang, wala kasing mababanlawan kung sakali maligo ako sa dagat. Yun lang. Yun ang downside. Kapag doon ako kapag
Okay, pasok. Left. So far, itong moment na to yung pinakamalayo ko narating dito sa norte. Sa ngayon, March 6, 2026. So kung pinapanood nyo to siguro ng 2020, 2030, 2050, year 2100, malamang wala na ako nun. Kaya enjoy lang natin yung buhay. Ang buhay maikli lang. So wag ka magpaka-stress sa mga bagay-bagay. Enjoy mo lang. Ako masasabi ko na malaya na ako talaga ako today. Matagal na pala. Malaya na ako in the sense na hindi ko na kailangang mag-work ng 9 to 5 sa office. Na-experience ko kasi yan. Malaya akong gawin yung gusto ko. Kumikita naman ako ng pera, pero hindi ganun kalaki sa paggagawa ng content. Pero masaya na ako doon. Ang goal ko kasi monthly makapagbigay ako ng sustento sa anak ko, yung needs niya. Yun lang talaga goal ko. Tapos bahala na ako. Bahala na akong tiperin yung sarili ko doon. Ganyan naman tayo mga magulang eh. Kung magulang ka na, maiintindihan mo ako eh. Kung nung panahon na single pa tayo, or nung single pa ako, wala akong iniisip kundi sarili ko lang na gastos. Bibili ako ng bagong phone, bibili ako ng tablet, bibili ako ng ganito, ganyan. Although hindi ako mahilig sa mga sapatos, damit. Ngayon, ang focus mo na yung anak mo eh. Yung para sa ikabubuti niya. Kaya ikaw, kung nanonood ka ngayon na single ka pa, wala ka pang responsibilidad na anak, sulitin mo yung pagkakataon na ganito, na wala ka pang ibang pinagkagastosan. Kung estudyante ka ngayon, okay, pagpatuloy mo yan, tapusin mo yung pag-aaral mo para magkaroon ka ng magandang trabaho or business. Kung working ka na, sige. Pero kung working ka na, wala kang anak, okay, mag-ipon ka para sa future. Iba na yung takbo ng buhay kapag ano na. Kapag may anak ka na, seryoso. Magagets to nung mga may anak na. Iba yung feeling. Nandun yung hirap. May hirapan tayo. Nandun na. May time na talagang kakapusin. Wait lang, excuse po. May time na kakapusin. Pero nakaka-survive pa rin. Kumbaga makakagawa ka ng paraan eh. Kapag usapang anak na, makakagawa ka ng paraan para sa panggatas niya, 'di ba? Wag lang masama. Kaya hindi ko masisisi yung iba na gumagawa ng masama para sa anak nila. Hindi mo sila pwedeng sisihin. Pero mas mabuti nang gumawa ka ng dumilihensya ka ng patas. Kasi sabihin natin magnanakaw ka, nanakawan mo yung isang tao. Yung nanakawan mo na yun, may anak din yun. Iisipin mo na lang yung anak nung nanakawan mo. Paano na yun? 'Di ba? Nakawan nyo yung mga mayayaman. Ayan sila Romualdez. Yung mga nasa sa flood control, sila nakawan nyo. Mayayaman yan. So yun, basta magigis tong sinasabi ko ng mga ng mga tatay or nanay na may anak na may responsibilidad na talaga, na kaya mong hindi kumain para sa anak mo. Yung tipo na isusubo mo na lang ipagkain, ibibigay mo pa sa anak mo. Ganon ang galawan ng isang tunay na magulang. Lahat kaya mong isakripisyo para sa anak mo. Kahit hindi ka kumain,
Gagawin mo lahat. Panoorin niyo yung ano, isa sa mga paborito kong movie, yung ano, yung kay Will Smith, yung Pursuit of Happiness. Yung may anak siya, tapos may kalaban silang alien na galing sa ibang planeta, may partner siya. MIB pala yon. Hindi, yung Pursuit of Happiness, ayun, ginawa niyang lahat para umunlad yung ano niya, maiahaw niya yung ano niya, yung anak niya sa hirap. Kumbaga, hiniwalayan siya ng asawa niya dahil ayun, dahil hindi siya makakuha ng, nagbebenta lang siya ng ano, parang computer na luma na ano, ewan ko kung anong tawag doon, kung anong gamit doon. Hanggang sa tumira sila sa CR nung anak niya. Puta, grabe yung iyak ko noon, naiiyak talaga ako noon pag pinapanood ko talaga yung moment na yun. Yung pinaalis sila sa apartment kasi wala na silang pang ano, pambayad. Tapos na talaga siya. Hanggang sa naging broker siya. Ayun, nakabawi siya. May talent naman talaga siya. Hanggang sa naiahaw niya yung anak niya. Yung Pursuit of Happiness, ano yun? True story. True story siya. Yung kay Will Smith. So, nangangahulugan lang na, nagpapatunay lang talaga na lahat kayang gawin ng magulang para sa anak. Marami na rin movie ang nagpatunay niyan. Kumbaga, kaya mong mamatay para sa anak mo. Kaya mong sumala ng bala para sa anak mo. Ganon. Ganon katindi. Nashare ko lang sa inyo. Minsan nagiging inspirational tong video natin eh. Minsan ano eh, demotivational eh. So depende na lang sa manonood. Saka depende rin talaga sa mood ko eh. Minsan nagpapatawa tayo, minsan seryoso tayo. Eh ganoon talaga. Gusto ko din mag-share sa inyo ng mga experiences ko sa buhay. Hindi naman lahat, bawat tao may kwento, bawat nila lang may experience na tinatago na hindi lang nilalabas. Uy, may malaking kalabaw. So, malapit na tayo. 28 minutes. 15 kilometers. 15 kilometers sa mga kaibigan ang ating lalakbayin. Tingnan natin kung makakahanap tayo ng pwesto dun sa ano, Stanza. May mga cottage na luma dun, kaso nga lang may mga bayad yun. Tingin tayo sa makakamura tayo. Or may mapupwestuhan tayo. Kung may mapupwestuhan tayo maganda, may mga ATV din doon. May nag-o-offer doon ng mga ATV kung trip nyong gumamit ng gano'n. Kung trip nyo lang. Parang laspag na ako. Feeling ko laspag ako eh. Tama lang talaga, Stanza Beach. Doon tayo tatambay hanggang sa mag-umaga na. Kahit hindi na ako magmadali ngayon dito eh. Since bukas pa tayo magmamaliko. Okay din naman. Para hindi tayo magabol ng oras. Back to chill ride lang tayo ngayon. Time check, 1:21.
PM. March 6. Tingnan natin magkano gas dito. Ay shish, ang kate. 60. Kate naman yan, sir. Bagay, may gas pa naman tayo. Hindi pa tayo blinking. Oh, may 100 Islands Alaminos dito. Pakaliwa. Okay. Meron pala doon. Ah, okay. Sa kabila pala yun. May daan pa nga pala doon. 59. Flying V. Eco Oil. Ano dito sa Eco Oil? Malapit na pala tayo. 57. Dito na lang tayo. 57 eh. $57 dun eh. Dito na lang tayo sa ano, sa Eco. $58, okay na to. Meron ba? May nagagas ba dito? Wala. Wala ba? Sarado. Unleaded boss, full tank. Tingnan natin kung magkano. Ito yung ano natin. Estanza Beach. Magkano kaya ang abutin? $57.95 or 58. Pwede na. Kano abutin? Eto ba sa? Thank you. So yun. 59 peso, 529. 4.47. Dati nasa ano lang yun sa akin eh. 200 pesos. Mga 220 lang sa akin dati yan eh. Pero wala, inflation eh. So, diretso. Tuloy. Tuloy lang. Malapit na tayo. Diyan na yun eh. Mga biyaheng Alaminos oh. Dito na yun. Ito Alaminos, pakaliwa. Pero dito tayo dadaan. Diretso lang. Dagupan, diretso. 100 Islands, Alaminos, kaliwa. May 100 Islands doon.
Seryoso ba yun? Dito ba ang 100 Islands? ...13 kilometers mula dito. Woo! Lingayen Labrador Road. Doon tayo liliko. Nasa Romulo Highway pa rin tayo. Ang haba pala na tong highway na to, ah. Romulo Highway. So on gas natin, first full tank natin ay 289, ay 280 plus 62. Yung palang gastos natin plus yung tinapay 20 plus yung 259. Ayun. Nasa ano pa lang? 600. 600 pesos. Oo. Mga ganun. Yung palang gastos natin. Gas pa lang, tsaka 20 pesos na tinapay. Mahal ng gas. Ngayon pa tayo naglakbay, ngayong mahal ang gas, hanip. Tsumempo Galing na tiyempo ng gera Akalain mo yun? River Palm Hotel and Resort. Tama ba itong pinupuntahan natin? Double check ko nga. Okay. Iikot lang nga. Iikot lang siya. Yung daan sa baba Ilog-ilog na pala to ilog. Connected sa dagat to. Parang dagat na to Ayun Oo nga. Dagat na yun doon. Nandun kasi yung stanza So doon tayo mag-overnight. Madami din kasi nag-overnight doon. So sasabayan lang natin sila. ...11 kilometers. ...22 minutes... ...nandun na tayo. Tamang chill ride lang dito. Pero tarik kong araw, tindi. Okay sana kung may maliliguan doon sa beach Pwede akong magano kahit magbayad na lang. Mababanlawan. Parang ganito yung bridge sa sa Tugigaraw. Parang ganito yun Oh wow. Wow, wow, wow.
Tingnan natin kung madami mag-overnight ngayon. We will see. Ating malalaman. Sa mapa parang ang lapit na niya eh. Kung titignan mo sa mapa mula dito eh. Pero 10 kilometro pa. Barangay Balokok. Tama ba yung basa ko doon? Barangay Balokok nga. Balokok East. Lingayen, yes! Nasa Lingayen na tayo, Pangasinan. Ayan, Lingayen Solid North Arena, Sabungan. Tindi. Matindi. Wiu wiu. Bim 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 bim. Parang gusto ko ulit maligo bago matulog mamaya. Tingnan natin kung nag-improve na doon. Parang may campsite na may bayad din doon eh, na area eh. Pero most nung area na yon ay walang bayad. Estancia Beach. Ano to, hatak niya? Uy, hatak niya to. Ah, okay, hatak nga niya. Hatak pala niya. Barangay Baay. Welcome to Barangay Baay, Lingayen, Pangasinan. Parang yung feeling dito parang papuntang Kalatagan lang tong Pakaligaw na to. Feeling ko pupunta akong Kalatagan eh. Ano ba to? Dito ba? Tama ba to? Tama ba tong decision ko dito? Mukha naman. Sira lang talaga yun. O nasira lang. So 18 minutes nandun na tayo. 18 oras. Daisy Otyo. Pagod ng alien nyo. Pagod na. Nasa bandang dulo na tayo ng Lingayen. May bundok pa rin dun sa harap oh. Ang bundok kaya yun? Ah, pakatagang kalsada dito ah. Ayos. Parang Laurel Tanawan Road yata yung kalsada na yon. Tagal ako di nakarating dun eh. Nakadaan pala eh. Oh, Rebel Strips. Ilog na naman. Oo, gumanon lang tayo tapos gumanon. Ilog pa rin to. Ito yung feeling ng ganito yung feeling ng beach sa may San Mateo eh. Papuntang Commonwealth, ganito yun eh. Feeling ko nandun lang ako eh. Parang ganito yung mahaba din. Nagdudugtong sa San Mateo, Rizal, tsaka Commonwealth.
Oh, dagat na nga to. Feeling ko. Iba yung amoy ng dagat eh. Sixteen minutes. Nandun na tayo. Six kilometers, 6.8 kilometers, and we are getting closer and closer. Uy, ay, susulab dito. Tingnan nyo, oh. Ah, mas malaki. Mas maliwanag to pag gabi. Ang laki ng solar panel niya eh, oh. Ah, parang hindi tinipid. Ano kayo tsura sa gabi dito? Nakiyuras tuloy ako eh. Ayoko na dumaan dito. Baka madali na naman tayo ng pako eh. Grabe talaga yung tumusok dito sa ano na to. Kay Battle Hopper. Hanip niya, ang haba ng pako. Six kilometers. Grabe tirik yung araw. Napakainit. Pero mabuti na lang talaga nagdala ako ng tubig. Yung refillable natin na ano, na plastic. Best choice talaga. Although naiwan ko yung pambomba. Tsaka yung pampasak sa flat. Lesson learned. Charge to experience. Nakadalihan tayo ng 100 ng ano, ng vulcanizing. Isang pasak 100. Sa Marikina nagpapasak ako 50 lang eh. Dati. Times 2. Pero okay lang. Okay. At importante tumuloy tayo. At hindi tayo bumalik. Kasi iniisip ko na talaga yun eh. Iniisip ko na yung ganun eh, na kapag natagalan pa ako dito, balik na ako. Nasa Mexico pa lang ako nun eh, Pampanga. Pag ako natagalan dito, well, I'm going back. Maaga pa yun, 9:30. Ay, 9:30 ba? Hindi. Ako, mga ganun. Around 9 yata nangyari yun. Ay, nako. Ambot sa ibo. Ito pala, may pa-refillan pala dito. Pwede oh. So pwede pala magpa-refill dyan kung sakali maubos. Pero sakto na to. 5 liters pa to eh. In total, medyo malaki pa talaga. Five kilometers na lang. Nandun na tayo. Nasa Lingayen na tayo, Pangasinan.
Ah, my back. My back is paining. Grabe. Sakit likod ko. Uy, dito? Dito ba? Oo, dito. Pinakanan ako. Gulat ako dun ah. Oo, papuntang beach. Uy, ano yun? May tubong ano ah. Sumasalubong ah. Ayan na. Matatanaw na natin yung dagat. Ito na mga kaibigan. Malapit-lapit na natin ayan na nga. Asin yata ito eh. Ewan ko lang. Yung mga parang fish pond na ganyan. Fish pond. Fish pond nga siya. Ayan na. Welcome to Barangay Estanza. Ito na nga. Nasa tamang ano tayo. Daan tayo. We're on the right track, baby! Baby, let's go! Galos dos na. Time check 1:43. Tama lang talaga. Dito na tayo, dito na yung ano natin, overnight. Tama nga yung sinabi ni Doc, kakapusin tayo sa oras. So ganun talaga plano. Change of plan. Bukas aagahan natin papuntang Maliko para masulit natin. And then pauwi na. Pabalik. Lapit na tayo. Kaliwa. This way to Estanza Beach. Ayan. May nakaturo na. This way to Estanza Beach. Yes. Makakapag-ano na rin. Makakapag-unwind na rin. After ng mahabang ride. Woo! So pwede pala ang episode 4 natin itong mismong Estanza Beach. Yung mga pinaggagawa natin dito, yung pala yung magiging episode 4 natin. Oo, pwede. Since dito na tayo mag-overnight, papakita ko sa inyo yung gaano ako kagaling magluto ng pancit canton. Sana may water source doon na pwedeng may mga ATV dito. Intersection, slow down. So lagi yung tandaan, pag may intersection, slow down. Kahit gabi pa yan. Importante yun. Kasi di mo nasabi kung may tatawid bigla dyan na walang lisensya. Medyo malayo-layo din Parang feeling ko haba din ang binyahe ko. Hindi pa ako masyado nag-ano sa mga camping gears. Hindi na ako nagdala ng upuan Siguro
Ay, upuan, meron pala ako. Yung mumurahin lang na medyo bulky. Next time bibili ako ng pang camping talaga. Wala naman tayong sponsor eh. So, lamesa hindi naman ako nagdala. So, diretso Stanza Beach dito. Ayan, nakalagay na. Welcome to Stanza Beach. Diretso dito nga. Yung daan parang walang beach eh, no? Parang wala eh, 'di ba? Parang papunta sa kawalan eh, oh. Pero yung dulo. Yung dulo na to, nandun ang Tagumpay. Ang Tagumpay. Wow. Nakikita ko na yung papasok. Uy, rough road ah. Hanip. Rough road. Sundan natin tong tricycle. Hindi rough road dito eh. Ito yung camping ground. Ayan, ito yung camping ground nila. Ayan o. So dito pwedeng mag-camp. Ayan, may mga nagpapahinga dun o. Diyan tayo magka-camp kapag ano, mga nagpapahinga o. Ayan dito. Ayan, may nakatent dun. Doon tayo magka-camp mamaya. Hanap tayo ng pwesto dyan. Puntahan muna natin yung mismong beach. Okay, doon nga yung camping ground. Wala naman yatang bayad doon eh. Ito yung mismong beach. Wow. Palipad tayo ng drone. Sige, mamaya na. Doon na tayo papalipad ng drone. Doon na lang. Ay, jeez. Para tayo na sa Zambales dito ah. Oopsie. Mga nakatambay dun ano eh. Uy, shish. Mga mag-jowa eh. Sana all. Uy, shit. Uy, shit. Malupa. Malupa na. Uy. Malupa na. Alright. Alrighty. Oh, lawak. Ang lawak, man. Woo! Tingnan nyo naman dito kung gaano katindi. Uy, shit. Putang ina. Hanggang din lang yata. Puta, babalahaw pala tayo dito. Mababalaho para tayo dito. Simula dito, hindi nyo mismo madadala yung motor nyo. Malapit dun sa cottages, doon sa may beach. Dahil mababalahaw yan. Dahil purong buhangin na po yung makikita nyo dyan. Kung mapapansin nyo yung mga kotse sa kanan ko, nakatambay lang doon kasi mababalahaw din sila. Kaya hanggang dito lang talaga yung mga motor. Balahaw tayo dito. Kaya. Dito ako pupunta. Uy! Mundo'y umiikot sa bawat kalsadang tinatahak. Biyay tayo, walang atrasan, Hindi kaya. makakapigil sa akin. Sa likod ng manibela, biyaya sa init at ulan. Bawat liko, bagong tanawin, may kwentong di malilimutan sa paglalakbay. Muntik ko mabalahaw. Ang lambot ng lupa.
Sa next episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures ay itutuwal ko na kayo dito sa Estancia Beach at kung saan tayo magka-camp. Ipapakalala ko rin sa inyo dito yung naging kaibigan natin na si Tatay Samson. At syempre ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at kalinis yung dagat dito. Kaya naman abangan nyo yung next episode ng ating Pangasinan Uncut Adventures.